Mapaeskwelahan o trabaho man, karamihan sa mga schedule ng ating lipunan ay pabor sa mga taong maaga kung gumising, mga tinatawag na morning persons or morning larks. Kung ikaw ay katulad kong nais maging morning person, mayroong ilang mga factors na dapat mong tandaan. Halimbawa, ang morningness or eveningness ng isang tao ay dahil sa phenomenon na tinatawag na chronotype. Ito ay namamana o genetic at hindi basta-basta pwedeng baguhin. Pero may mga taktika na maaari mong gamitin upang gawing mas maaga at maitugma ang iyong internal clock sa pang-umagang gawain kung kinakailangan. Hello mga kababayan at kaibigan ko. This is Dr. Debra Bernardo, your Pinay Sleep Doctor, giving expert advice tungkol sa tulog para maging malusog. Binabago ang mga tao ng kanilang schedule sa pagtulog dahil sa iba-ibang dahilan. Pero kadalasan ito ay dahil sa trabaho o sa pag-aaral o kung gusto lang nilang mabawasan ang stress ng mga nanay, kapamilya o school busmates sa umaga, kaya ito ang mga tips ko. Number 1, maintain good sleep hygiene. Siguro madalas nyo nang naririnig ang mga salitang ito. Pero ano nga ba ang hygiene? Ito ay mga mabuting habits, practices o ugali na nakakabuti sa ating kalusugan. Halimbawa, ang paghugas ng kamay bago kumain at pagsepilyo pagkatapos kumain. Bago mo subukan baguhin ang iyong schedule ng pagtulog, makakatulong na ikaw ay mayroon ng matatag at magandang sleep hygiene muna. Sila ang mga ugaling magtataguyod ng mas mahusay na pagtulog katulad ng regular na pag-eehersisyo, pag-iwas sa caffeine, nikotina at alkohol, lalo na bago matulog, pag-iwas sa siesta o tulog sa hapon kapag malapit na ang gabi, kundi maghanap ng mga nakaka-relax na aktibidad bago matulog. Kasama rin sa sleep hygiene na gawin ang iyong kwarto na kaaya-aya sa mas mahimbing na pagtulog. Dapat ito ay madilim, tahimik, at malamig. Maaring makatulong ang paggamit ng mga blackout curtains, mag-invest sa dekalidad na beddings, at panatiliing malinis ang kwarto, walang kalat at allergens. Dahil dito, hindi namin ipinapayo na may mga hayop o pets sa bedroom. So maghanda ka na at mag-develop ng mga nighttime routines. Ang nighttime routines ay mga senyales na nagsasabi sa iyong utak na malapit na ang oras ng tulog. Ang ganitong uri ng behavioral cues ay mas epektibo kung pare-pareho at consistent na ginagawa sa pare-parehong pagkakasunod-sunod at oras gabi-gabi bago matulog. Katulad ng apo ko, pag narinig na niya ng oras ng pag-toothbrush, gagawa na siya ng sariling taktika para iwasan ito dahil alam niya na patutulugin na siya. Subukan mong gayahin ang liwanag ng araw or adaptive lighting. Kaya pag gabi na, huwag na masyadong maliwanag ang ilaw sa bahay. Iwasan ng gumamit ng anumang electronics sa oras ng tulog kagaya ng iyong smartphone at TV, lalo na sa loob ng iyong kwarto. Sa halip, gumawa ng mga activities na nakaka-relax at makakatulong sa iyong katawan na mag-wind down para makatulog. Maligo ng maligamgam, magbasa ng libro, mag-journal, makinig sa nakaka-relax na music, o mag-light stretching or meditation. Dapat ikaw ay mayroon ding consistent sleep schedule. Kahit ikaw ay isang morning or evening person, ang pagkakaroon ng takdang oras ng pagtulog ay nakakatulong para mas madaling makuha ang sleep requirement na hindi bababa sa 7 hours bawat gabi para ikaw ay refreshed paggising kinaumagahan. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang pagtulog ng mas mahaba sa weekends ay maaaring makakasira sa iyong circadian rhythm. Kaya pinakamahusay na magtakda ng regular na oras ng tulog at paggising at sundin ito sa weekdays and weekends. Next, gradually shift your bedtime earlier. Kapag naayos mo na ang isang regular na schedule ng pagtulog, simulan mo ng paglipat sa iyong oras nito ng 15 minutes earlier. Kasabay nito, ayusin ang iyong mga alarm para magising ng 15 minutes ng mas maaga din. Gawin ang pagbabago ng paunti-unti tuwing 3 to 5 days at hindi biglaan para mas malaki ang tsansang ikaw ay magtagumpay.
Kung mayroong nighttime routines, dapat mag-develop din ng morning routines. Itakda o schedule sa umaga ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapasigla sa iyo. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pakiramdam at magdadagdag ng motivation na bumangon ka sa kama tuwing umaga. Maaring kabilang doon ang paghanda ng iyong paboritong inumin, pagbasa ng balita, or lumakad sa labas kasama ang iyong hayop or pet. Kung gumagamit ka ng alarm clock, pinakita ng research na mas madali mawala ang sleep inertia or pakiramdam ng grogginess kung ikaw ay gagamit ng melodic alarms kaysa sa mga regular na alarm clock. Pwede mo ring iwang bukas ang mga kurtina sa gabi para ang natural light ang magsisilbi bilang alarm clock mo. Mayroon na din tayo mga smart lighting systems na maaring maghikayat sa iyo para matulog sa gabi at gumising sa umaga. Pero sa totoo lang, ang isang taong nakakatanggap ng sapat na tulog ay kadalasan hindi na kailangan ang alarm clock. Importante ang exercise para sa tulog. Ang regular exercise ay napatunayan na sa maraming research na makakatulong sa pagiging mahimbing ang tulog. Sa isang research, nakita na ang pag-eehersisyo sa umaga at gabi ay nakakatulong sa circadian rhythms ng mga night owls at sila ay nakakatulog ng approximately 30 minutes earlier. Dapat ding gamitin ang light strategically. Ang bright light exposure sa umaga ay tinuturing na isa sa mga pinakamahusay na paraan upang ma-adjust ang internal clock ng mga night owls. Nakita rin na mas malakas ang epekto nito sa kanila kumpara sa mga morning larks. Kung hindi makalabas, umupo sa tabi ng bintana o bumili ng light therapy lamp na idinisenyo upang gayahin ang natural na liwanag. Dapat agahan din ang oras ng pagkain. Ang appetite ay mahigpit na nakatali sa ating circadian rhythm. Kapag inagahan ng mga night owls ang kanilang pagkain para maging mas malapit sa schedule ng mga morning persons, malaki ang naitutulong nito para mag-adjust sa maagang schedule. Mag-ingat din tungkol sa kape. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng caffeinated drinks as long as 6 hours before sleeping ay maaaring makagambala sa iyong pagtulog. Subukang iwasan ang pagkonsumo ng higit sa 400 mg ng caffeine araw-araw at i-schedule ang iyong huling tasa ng kape nang hindi bababa sa 6 hours or kahit mas maaga pa bago matulog. Sana nakatulong ang information na ito. Kung hindi para sa iyo mismo, sana sa pag-unawa mo na mayroon talagang mga night owls sa atin na nagsusubok makisabay sa schedule ng ating lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan i-like, follow, and share ang Pinay Sleep Doctor. Hanggang sa muli, sana tayong lahat ay magkaroon ng sweet dreams.